Tao ba dyan? Di ko akalaing mararanasan ko to. Isang camping sa isang pribadong lugar na kailan may di ko malilimutan. Sa likod ng magandang tanawin sa paligid nito ay ang istoryang bumabalot sa karanasan natin sa camping na to. Ano ang misyon natin? Ang maitawid ang gabi. Kaya magtawag ka na ng kasama habang nanonood dahil sa episode na to, ibubulgar ko sa inyo ang tinatago nitong lihim. Saan ito at ano ang mga makikita natin dito? Simulan na natin ang kwento. Ano yun? Ang daan natin ay papuntang Marcos Highway, daan pa Marilake. At kakanan naman tayo sa kalye papuntang Sitio Tanza sa Barangay San Jose ng Antipolo, Rizal. So yun na nga guys, kumanan tayo doon sa nakalagay doon karatula TG50. Hindi ko alam kung anong kalsada ito eh. Pero syempre dito lang naman yan sa Marilake yung daan natin. So may mga madadaanan pala tayo dito, mga tulad yan ng mga bilihan o kung ano-ano pa man. So kung kakailanganin natin ng mga something, dito lang pala sa labas. Kasi saglit na lang nandun na tayo eh. Ano, dito rin matatagpuan yung Floors Garden. Sana wala tayong madaanan na off-road dito. Dahil hindi ko talaga chinek to. Hindi ko chinek. Ngayon pa lang, sa Google Map ko chinek yung ating dadaanan eh. So, isa sa mga palatandaan itong Floors Garden. So, ito siya. Isa rin yan sa mga pasyalan dito sa Antipolo. Lamian Good. So, dito tayo kakaliwa sa... Saan tayo kakaliwa? Dito. Rough road. Ito ba? Ito yung hinip daw eh. Dito. Ginagawa yung kalsada. Kalsada naman siya. Kaya matarik yung ating papasukin. Good, alright. Saan yun? Walang karatula. Parang mali Okay, ayan yan. Dito po? Ayan o, yung nakita mo. Okay. Thank you. Thank you kuya. Ayun guys, so tama tayo. Malapit siya dito sa House of Bread Global Ministries. Thank you. Ito na nga. Uy, ang tarik. Ang tarik Kaya ba ng motor ko yan? Yan, tarik. Kaya yan? Liblib ang lugar na ito sa itaas ng burol. Bago pa sumapit ang dilim, sinimulan na natin itayo ang ating munting tutuluyan ngayong araw. Ito na guys, tapos na tayo mag-set up at ito lang muna ang dadalhin natin para in case mabilis tayo makakaalis dito pag merong something na nangyari. Problema, makakain. So kailangan nating bumaba mamaya para bumili ng mga something na pwede nating kainin. May iinom kasi hindi pa tayo nakabili. Check muna natin tong private location na ito. Then ayun nga, napayagan tayo mag-camping dito sa may ruins nila. At
masyadong medyo nakakatakot yung lugar. Pero kaya naman, pipilitin nating i-survive to ngayong araw. At mamaya, bili tayo sa labas. At habang maliwanag pa, silipin natin tong loob nitong abandonado na to na lugar. Ito siguro yung CR nila dapat na gagawin. Kaso hindi na natuloy. Hindi ko alam kung anong reason, pero maaari nating itanong sa kanila siguro later sa baba. May lababo dito. Tapos may sirang pa dito, yung haluan ng mixer ng mga simento. Ayan Tapos mukhang may nagpapakain ng aso dito. Mayroong manggahan. Tapos may mga tambak sila doon. Ito siya. Napaka-creepy naman nito lalo sa gabi. Alam ko na, gawin natin mamayang activity. Mamayang gabi, pasukin uli natin to. Tapos magtakutan tayo. Bahala na. Magtakutan tayo mamaya. May mga residente naman dyan sa baba. Nasa taas tayo ng burol kasi. May mga residente anywhere dyan sa baba. Ay, may doggy dito Ay nako, mukhang may sakit. Hi doggy. Bigyan kitang pagkain mamaya. So hindi ko na siya istorbohin. Matulog ka lang dyan. At dito tayo. Ito pa yung isang room na walang laman. Talagang yung lugar wala na. May mga dito may mga solar. Okay, para dito siguro yan. Para naiilawan din yung paligid. Tapos may stock ng tubig dito. Hindi ko alam kung para saan to. At ayun guys, meron ditong ring na pang basketball. Subukan natin mamaya na manghiram ng bola. Tapos parang libangan lang natin at para hindi tayo masyadong matakot-takot kasi nga nag-iisa lang tayo dito. Ayan, mamaya libang tayo. Trek tayo dito guys sa taas. Hingal ako. Something na pwedeng makita dito. Explore lang natin yung view. Ay, nakakapagod pero sulit naman pagka nandito na tayo sa taas. Ayun dito siguro nanggagaling yung tubig ng mga residente sa baba. May tubo Ayan may fence dito sa paligid niya. Ay, hiningal ako. Akyat pa tayo mula dito sa taas. Ang ganda. Ay, putang ina. Ang tarik dito. Solo adventure. Ang ganda ng ang ganda ng view dito. Ang ganda. Tingnan nyo. Ayan tanaw natin yung wala dito sa kanilang view deck. Pero akyat pa tayo dito. Baka mas maganda yung view pag inakyat pa natin. Ay, mas maganda mag-pitch dito guys. Ang taas natin kaso nakaharang lang yung mga puno kaya hindi natin matanaw masyado yung view ng kabundukan. Mas maganda yung natanaw natin doon, kitang kita. Tapos dito sa kabilang side, ayan ang ganda ng mga matatanaw dito guys. Ayan tanaw mo yung kalsada, mga chuba-chubalin. Ay, ano kayang meron doon? Ayan Antipolo Rizal to guys Ganda. Ganda dito. Magre-relax lang muna tayo ngayon dito habang pinapalipas natin yung oras kasi ang oras natin ngayon ay 3:22 ng hapon. So bago magdilim, bili na tayo ng mga makakain natin sa labas para meron tayong panghapunan mamaya. Tapos konting pang solo ship. Ganda dito. Sana pala dito na ako nag-pitch sa taas. Paminsan-minsan kasi guys, masarap din na makapag-try ka mga ganitong camping na sa mga ganitong lugar, yung wala kang ibang kasama, solo lang, kumbaga self-reflection na yun na nagsosolo ka na kahit papaano. Pag mag-isa ka kasi nakakaisip ka ng mga bagay na magaganda para sa sarili mo, sa kapakanan mo, sa kapakanan ng pamilya mo, o mga tao sa paligid mo. Yun ang kagandahan pag nagsosolo camping ka. Kumbaga, humihinga ka, nakakahinga ka ng maayos,
Kasi pag nakakahinga ka na maayos, ang isip mo din mas lumalawak at mas makakaisip ka ng mga bagay na mas makakabuti sa'yo. Daming satsat. Ayan, ang ganda dito guys. Maggagabi na guys. Palipas lang tayo ng oras kasi para mamaya pag nag solo shift tayo, pagod tayo, madali tayo makakatulog. Yun ang panlaban natin sa dilim mamaya, solo shift tsaka pagod. Pag ganito, exercise. Matagal na kasi ako walang exercise eh. Cooking show na tayo guys. Nag-ihaw lang ako, inabot na tayo ng gabi. Nag-ihaw lang ako ng ilang hotdog ba to? 3, 6, 9, 12. Ito lang yung kaya natin gawin. Lumabas tayo kanina para bumili ng uling tsaka isang supot na hotdog. Ang dami kong makakalimutan yung kaldero ko pa. Kaya ang gagawin natin ngayon, magpapapak na lang tayo ng hotdog. Ayan, may mga stick tayo dito. Papak tayo ng hotdog, then ito na rin yung pulutan natin. Katamaran no? Ang dami-dami malilimutan yung kaldero, yung ko pa. Lutuan ko pa ng bigas. So okay na to, ganito muna. Tapos mamaya, papak na lang tayo, tapos solo ship. Then, try natin mag ghost hunting dito. Lakasan lang ng loob yan. At nakahiram tayo sa baba ng ihawan, buti na lang meron dun. Kain tayo guys. Yung inahaw natin na hotdog kanina. Tapos nakahingi tayo ng kanin dun sa baba. Kasi private place yung lugar na nakampingan natin. Paalam tayo. Nakahingi tayo ng kanin. Tapos nakabili ako ng dito ng chop suey. Kasi may mga nagtitinda pala dyan ng mga lutong ulam sa baba. Chop suey. Tapos ang ihaw-ihaw, ito bumili tayo liempo. Medyo malalaki yung gayat nila, mga kapal. Ay, masarap. So kumain, gutom na gutom ako. Laro tayong basketball kanina. Sorry. Sa baba nga pala nitong burol na to, may mga residential. Kaya baka marinig nyo kung nag-e-echo dito. May nagbibidyo kay Saturday kasi ngayon. Alam niyo naman pag Saturday, sama-sama ang mga magkakaibigan. Yung mga residential dyan sa baba na yung mga nadaanan natin kanina. Nagbibidyo ko. Sarap. Kain tayo guys. Tahimik ang paligid, madilim. Wari mo'y may mga nagmamasid sa bawat kinikilos natin. So guys, it's time para hindi na natin takotin ang ating sarili. Solo ship na tayo. Para maya-maya, pulutin ko to tulog na tayo. Maaga-aga tayo matutulog para bukas ikot-ikot tayo dito sa lugar. Explore natin to. Maririnig nyo lang, may nagbibidyoke lang dito sa baba. Banda ron nag-e-echo kasi bundok to So nag-e-echo yung videoke nila. Okay naman, hindi naman nakakatakot mag solo camping kahit na mag-isa tayo. Wala namang nakakatakot Nasa isip mo lang yung takot na yan. Napakasarap talaga.
Ay. Iba tayong nahiram kasi may lamesa naman dito. Siguro ginagamit nila yung mga nasa baba pagka dito sila kumakain sa taas. Kaya inaram na rin natin. Wala tayong kadala-dala halos kahit ano kasi nga matarik eh. Nakita nyo naman kanina kung gaano katarik yung aakitan dito. Kaya hindi na rin tayo nagdala ng mabibigat na gamit. Kayo, kaya nyo bang mag-camping sa ganito? Sa ganitong ambience ng lugar? Hindi naman ako natatakot. Tsaka medyo malamig dito sa lugar na to bukas, i-reveal ko sa inyo kung anong pangalan nitong pinuntahan natin na private place. Pwede nyong campingan, pwede kayo dito mag-row camping. Ayain nyo yung mga tropa nyo para hindi nakakatakot. Kayo na lang ang magtakutan. Tsaka wala namang problema kasi sa baba may mga bilihan ng pagkain, merienda, may inom. Bababa lang kayo, nadaanan nyo kanina. Doon sa may parting may kalsada, may mga tindahan doon. Kaya anytime gusto nyong bumaba, pwede. Pero ito, tapusin muna natin tong ating solo ship tapos tulog na tayo. Yan, nandito na tayo guys sa loob ng tent. Medyo maaga-aga tayo magpapahinga ngayon. Time check, nasa 10:30 na ng gabi. At dalawa lang naman yung aking kinuha pang solo ship. Kasi bukas, maaga-aga din tayo aalis dahil meron akong pupuntahan. Ikot-ikot ako dito sa Marilaki. Try ko lang mag stroll kasi medyo matagal nung huling nakapunta tayo dito. At aga tayo makatulog kasi takot ako mag-isa lang tayo. Ay, medyo pagod din ako sa biyahe at kahapon marami tayong ginawa, marami tayong inasikaso sa trabaho kaya eto, pahinga natin tapos bukas relax na lang tayo dito, sightseeing tayo. Pakita ko sa inyo yung mga drone shots para makita din nyo kung gaano kaganda din tong lugar. So hanggang dito na lang muna tayo ngayong gabi. Kita-kita tayo bukas ng umaga. Good night sa inyo guys. Ano yun? Lagi may gumalaw ng tent ko. May gumalaw. May tao ata dito. Labas nga tayo. Wala naman tao dito guys Lagi ano yun? Ano yung hanip na yun? May tao ba dyan? Tao ba dyan? May aso dito guys. Ayun Logi. May aso dito. Tao ba dyan? Alam naman kayo yung nag-ano sa akin, naggalaw ng tent. Tumatayo balayibo ko. Wala naman tao. Wala ko nakitang tao Kaso anong oras na, tulog na siguro yung may-ari. Kaya hindi ko alam kung tara, pasok na tayo ulit sa loob ng tent. Tulog na ako. Sarap! Sarap mag-ATV! Grabe! Ang sarap! Sarap doon! At ayun na nga, ito na yung sinasabi ko sa intro na tinatagong lihim. Samahan niyo ako uli bumalik sa simula ng kwento. So for safety, mag-park na lang tayo dito para wala tayong problema. Yan, dyan na tayo mag-park. Okay lang naman kasi pahihiramin tayo ng ATV ni ma'am
Walang bayad eh, di ba? Ayan, dito lang tayo mag-park para safe. Camping site din ba to? Camping site din? Pwede mag-camping yan kahit hindi mag-accommodate? Kailangan kukunin din yung bahay. Sige, mamaya natin tatanong. Yan, ang tarik guys eh. Ito muna tayo. Sa story tayo ng kwento. Bagong campsite nga pala ito na tiyak magugustuhan ng buong pamilya. Exclusive campsite para kayo-kayo lang ang magka-camp sa buong lugar. Maaaring mag-pitch ng tent dahil may mga space naman sa paligid. May bahay rin na pwedeng tuluyan. May pool para sa mga bata. Malakas na wifi kung kailangan ng internet. Maayos na CR, lavatory, living room at loft style na bedroom. Terrace kung saan pwede ka rin magpahinga o tumambay kasama ang mahal sa buhay. Sakto ang place kung gusto ng family mo ng exclusivity habang nagre-relax kasama ang nature. Actually guys, hindi talaga to solo camping. Nag-accommodate kami dito sa may ito yung pangalan nung campsite. Pwede ka naman mag-tent pitching anywhere dito, basta booking lang ito. Kumbaga pangkalahatan na. Kung marami kayo, yun ang kagandahan kasi mas makakatipid kayo dito. Yung price niya ay mas maganda kung i-inquire nyo na lang doon sa Facebook page. Ito ilalagay ko dito. At anywhere, kahit saan dito, pwede kayo mag-pitch ng tent. Yan o. May mga pang selfie kayo dito, tambay kayo sa duyan nila. Yan ang mga kagandahan dyan. Tapos meron din dito. Tapos ito yung view nyo. Yung kung saan pwede ka mag-ATV. Ayan. Tapos ito yung kanilang bonfire area. Papakita ko sa inyo mamayang gabi. Tapos may table dito kung gusto nyo mag-dine. May basketball court. Tapos doon ako nag-pitch ng tent ko. Yung ginawa nating horror-horroran scene. Ayan. Pero scripted lang yun. Tapos may mga ibon sila dito guys. Oh. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon to. At pakita ko sa inyo. Ayan o. Ay, madilim eh. Pero ang gaganda. Mamaya, pakita ko malinaw. Tapos ayun. May event kasing ginagawa ngayon dito sa family namin. May swimming pool sila. Pakita ko sa inyo yung loob niyan isa-isa. Ay nanarate ko na lang. Ayan yung anak ko. Tapos ayun, pwede kayo mag-photo ops dito. Ayan, ang ganda. Ayan, kung grupo kayo or family gusto nyo kunin ito, pwede naman. Pagka kinuha nyo yung bahay, kasama na yung tent pitching. Pero hindi kasama yung yung ATV ride. Anywhere, kahit saan dito, pwede kayo mag-tent pitch. Sarap guys, tirahin na natin to. Baka madali pa. Woo! Ano nga pala to? 1,000, 30 minutes. Sulitin na natin to. Tuloy-tuloy natin kasi sayang eh. Woo! Yes go! Oh. Okay, yes go! Yeah! Sarap pala. Oh. Hindi pa siya masyadong rough road eh, pero mas gusto ko pag matinding rough road na. Alright. Oh. Walang thrill. Maganda pag matinding rough road na. Yeah, okay. May reverse siya guys ha. Ito, pakita ko sa inyo yung reverse. Okay, let's go na ulit. Alright. Sarap. Enjoy pala mag-ATV. Kaso mahal lang. Oh, yeah. Di ba tayo dito?
Ganda dito. Yan. Tayo ulit natin mag-reverse. Woohoo! Sarap pala mag-ATV, Goy. Alright. Oh yeah! Oh yeah! Sarap! Try naman natin dito sa baba! Tuloy-tuloy na Itechi! Woo! Ah! Ang matindi dito guys! Ito na yung bato-bato part! Ah! Saka hindi balanse ang lupa kasi ano, medyo may uka-uka. Ah! Ang sarap! Oh, ang sarap nito guys! Ang sarap nito guys! Yung motor natin dito ba nag-park? Ah. Ang mas matindi nito yung paakyat na. Bina na tayo guys! Akyat! Malakas sa gas to, kababay. Woo! Ah, sarap! Sarap pag ATV! Woo! Grabe! Oh. Ang sarap! Ah! Woo! Sarap dun! Woo! Ayan guys, so ito yung itsura niya sa gabi kasi 6 PM na. May mga aesthetic na lightings naman sila dito. Tulad niya no, mga naka-decorate sa kanilang puno. Ayan, maliwanag pala so pwede tayong mag-dinner dito. Ayan. Andun yung kapatid ko na iihaw, then anak ko. At ang iba ay abala sa pagluluto. Tayo as usual walang tagaluto, silang tagaluto natin. Tayo ini-enjoy lang natin ang buong paligid dito. Ganda. Ito guys, gabi na dito. Sa mga gusto mag tent pitching ay meron silang lababo dito. Pwede nyo gamitin, bubuksan lang nila yan. Tapos pwede kayo dito magugas-ugas. Pwede rin naman dun sa loob. Ayan. Sarap dito, marami kayong pwedeng pag-pitchan ng tent dito. Pwede rito, dito, anywhere dyan. Tsaka dun sa mga ruins. Ayan. Ayan dyan. Malaki. At kung gusto nyo medyo madilim-dilim, kung hindi kayo natatakot, doon sa taas ay inakyat natin kanina. Kumbaga exclusive ano lang talaga siya. Exclusive na campsite. Hindi siya halimbawa dalawa lang kayo ganyan-ganyan. Babayaran nyo yung kabuuan nung ano dito, fee nila. Exclusive campsite lang talaga siya. Pero hindi siya resort Hindi air condition doon kasi nga malamig dito sa gabi. Ayan. Relax muna tayo dito. Maya kain na tayo. May mga payat na aso dito guys. Sa mga magka-camp dito, bigyan nyo lang sila ng mga tira-tira ninyo. Okay lang naman yun mga buto or anything. Kaysa naman masira. Ayan. Baga share natin yung mga blessings natin sa kanilang mga speechless kasi kawawa naman Baga nagugutom din yan. Wala naman silang other means para makakain kundi tayo lang din mga nagbibigay. Kumbaga kaysa mapanis yung pagkain, 'di ba? At itapon lang natin sa basurahan na kakalkanin lang din naman nila 'yon at
ikakalat, iaman din lang na nandyan na, ibigay na natin sa kanila. Para sa mga ibang campers, diba? Gawin din natin yan, mapaaso man yan or pusa. Tuloy natin yung ano dito, solo ship. Tapos na yung ano natin dun yung prank horror camping natin. Joke lang yun, guys. For entertainment purposes only lang kasi yan. Fellowship. Morning good, guys, at ito na yung ano, huling araw. Maya aalis na tayo. At in-enjoy lang natin itong family gathering namin dito sa Belposto Hill. Ayan. At kasama natin ngayon ang manager ng camp. Anong pangalan mo? Zen. Si Zen, ang manager dito sa campsite. Kaya pag magka-camp kayo dito, kasi exclusive campsite nga ito, kung pamilya kayo, magbabarkada, kung i-book nyo to, exclusive lang talaga sa inyo. Hindi pa pwede dito yung ano, di ba, yung mga tent pitching lang, ganon. Talagang kailangan i-book nyo yung buong ano. So, yun ang kagandahan dito, at least kayo-kayo lang yung tao dito, tahimik, kumbaga kayo-kayo lang din nag-iingay, ganyan. Gusto nyo mag-video, okay, kompleto naman ang amenities dito. At may swimming pool din, ayan. So, dito na natin tatapusin yung ating video, at sa susunod na camping, di ko pa alam kung saan, kita-kita tayo sa susunod natin na kwento at biyahe. Wala nang tatalo pa sa isang camping kasama ang pamilya sa napakapayapang kalikasan. Yung tipong kayo-kayo lang, kumakain, nagkakantahan, nagtatawanan at naglilibang sa isang buong araw na puno ng saya. Sana kayo rin kahit papano magkaroon ng oras. Kasi nga, di naman natin hawak ang bukas, di ba? Kaya habang may panahon pa, maglana ng oras. Salamat sa napakagandang lugar, Belposto Hill, dito sa Antipolo, Rizal. Kita-kits sa susunod nating kwento. You're the